Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, kapapasok lang natin dito. Breaking news, BP Sara na puno na. Binasag katahimikan na gulantang PBBM. Yan mga kababayan ang ating alamin, at dito po sa News PH, nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video nito. Eto na po. Mga dahilan kung bakit tuluyan nang nag-resign si BP Sara as DepEd Secretary, kay number one is yung relationship. Sa presidente, yung relasyon niya sa president, I believe, okay pa rin silang dalawa. Ang hindi maganda dito kay First Lady at kay... Alam niyo mga kababayan, opinion lang din po ito, pero sa palagay niyo po ba, okay pa rin si PBBM at si BP Sara? Diba? Sa mga nangyayari ngayon, okay pa rin si BP Sara kay PBBM? Nako mga kababayan, kung yan pa rin ang paniniwala ninyo na okay pa rin sila, mukhang niloloko niyo po ang inyong mga sarili. Diba? Ngayon po ay hindi na po sila okay. Kahit pa sabihin natin nagsimula ito sa asawa ni PBBM at sa kanyang pinsan. Kasi hindi natin maaalis isipin mga kababayan na may participation din si PBBM kung bakit ganito ang nangyayari kay BP Sara. Di ba? Pwede niya namang sawayin kung talagang gusto niya pa makipag-unitin. Pwede niya namang sawayin yung mga aliporis niya. Pero sinaway niya ba? Pinagbawalan niya ba? Hindi naman, di ba? Kaya ito, opinion ko lang po ito mga karbi natin. Malamang parehas po tayo ng iniisip na baka nga, no? Malaki ang partisipasyon pa ni PBBM dito sa mga nangyayari kay BP Sara di ba? Sa palagay niyo po mga kababayan, kasi sinasabi dito ni General Macanas na okay daw yung okay pa yung relationship ni BP Sara at ni PBBM. Well, para sa akin mga kabayan, gaya ng sabi ko kanina, tanggapin na po natin, kahit po tayo mga loyalista, Duterte supporters, Uniteam supporters, di ba? Hindi na talaga okay ang nangyayari dyan. Nako. Speaker Martin Romualdez. Yun yung nakikita ko nga hindi na makayanan ni BP Sara ang pang-iisnab. Dalawang beses na siyang inisnab ng First Lady. Tapos ito naman si Martin Romualdez. Very obvious yung galaw niya na gustong-gusto niyang maging Prime Minister ba o maging Presidente. So, hindi niya na makayanan yung they are not in a good relationship with yung malalapit kay Pangulong Marcos. Kaya, mas mabuti nag-resign na lang. Ang isang indication niya na maganda pa ang relasyon nila ng presidente is personal siyang nagpunta doon. Kinausap. So, makita mo, mayroon pa rin silang yung dati nilang samahan, nung kampanyahan, nandyan pa rin. Kailan nasira lang dahil sa... So, yan mga kabayan, yan po yung basehan ni General Macanas, no? Pero, okay rin naman yan, no? At least, kasi si BP Sara, ang mga Duterte talagang may respeto yan mga kababayan, di ba? So, hindi rin naman natin alam kung ano yung naging flow ng kanilang pag-uusap. Kaya hindi rin natin masasabi kung talagang okay pa sila. Diba? Baka hindi natin alam kung ano yung naging flow. Sa bagay, sinabi naman ni BP Sara naging maayos ang kanilang pag-uusap.
no? Siguro kung pagrespeto na rin lang sa presidente, di ba? Para hindi, di ba? Para maging mabango pa rin yung presidente. Ganyan ang mga Duterte. Kahit trinahidor mo na, di ba? Inapak-apakan mo na, binato mo na ng maruruming salita or gawa, di ba? Nire-respeto pa rin. Rumerespeto pa rin sa inyo. Pero kayo, di ba? Ipinalibing na nga yung tatay ninyo sa libingan ng mga bayani. Trinahidor nyo pa. Di ba? Trinahidor nyo pa at gusto nyo pang patalsikin. Ha? At grabe po ang inyong mga ginawa sa kanya. Oo. Diyan makikita po natin kung sino ba talaga ang totoo at hindi totoo, mga kabayan. Sila kasi ginamit lang nila mga Duterte pa. After nun, wala na, di ba? Pero dito, trinahidor na nga, sinaktan na, no? Nagdurugo na ang puso ni VP Sara, rumirespeto pa rin. Yan ang tunay, mga kababayan. Na nakapalibot sa Pangulo. So, because of strained relationship, ayaw na ni VP Sara. Okay. Kailang ang mas matinding dahilan is yung government policies na magkaiba sila ng pananaw. Kasi kung ikaw isang cabinet member, ikaw ang alter ego ng presidente. So, hindi mo pwedeng kontrahin ang presidente. Itong si VP Sara, nakikita ko na marami silang pagkakaiba sa palisiya ng presidente. Kaya para malaya si VP Sara na i-voice out yung kanyang position, minabuti niya na umalis na lang, nag-resign as DepEd Secretary at NTF-ELCA Vice Chairperson. Umalis na siya. Kita nyo, yung last year, nung mapabalita yung gusto ng administrasyon na makipag-peace talks with the CPP and PND, ay talagang kinontra ni VP Sara yun. Sabi niya, it's a pact with the devil. Kasunduan sa demonyo yan. Hindi pwede yan. So, yun ang paninindigan ni VP Sara. Kaya, para malaya siyang magpahayag sa kanyang pananaw tungkol sa bagay na yan, sa peace and order, tama na. Ayoko nang maging alter ego ng presidente. Okay? So, ano pa? Yung Kingdom of Jesus Christ raid, yung KOJC compound raid, di ba nagsalita si VP Sara? Although very mild, may diplomacy yung kanyang salita, kailang mabibigat. Ngayon na wala na siya sa official cabinet ng Pangulo, pwede na siyang magsalita ng mas mabigat. Davao City yan eh. Tapos, malapit siya kay Pastor Kibuloy. So, hindi niya maatim na iganon na lang yung paglapastangan sa basic constitutional rights ng mga KOJC members. Hindi niya kaya yun. Kaya ngayon na umalis na siya, mas malaya na siyang makapagpahayag sa kanyang saloobin tungkol sa mga ganong pangyari. So, yun. Diferensya sila ng pamamaraan. Ano pa? Itong pinaka-latest na encounter, yung foreign policy. Hindi siya nagsasalita tungkol sa West Philippine Sea dahil, yun na nga, member siya ng kabinete. At saka, ang foreign policy is presidente ang may hawak niyan eh. Kaya hindi siya nagsasalita. O ngayon, itong nangyari na banggaan, nakakahiya yun. Kasi, for the first time, Philippine Navy na ang naggawa ng resupply operations. Tapos, Chinese Coast Guard lang yung
nakasagupan nila, lumabas na walang nagawa ang ating Navy. Kaya merong, sabi ni Atty. Roque, kaibigan daw niyang diplomat, nag-comment na, ano ba yan? Gusto niyong makipaggera sa China? Navy ninyo. I think itong Navy ito yung mga special group nila ito. Mga pinaka-the best ng Philippine Navy. Parang SEAL. So yan mga kababayan, matatawa ka talaga dito sa ginagawa ng ating gobyerno, no? Gustong makipaggera sa China pero wala naman talaga tayong ibubuga mga kababayan, di ba? Napakalaki po niyan. Gusto mong eto lang, no, mga kababayan, na kung ikaw ay isang sundalo tapos alam mo po na wala ka talagang kalaban, wala kang panapanalo, diba? Yan. Sa China. Makikipaggera ka pa ba? Parang pumunta ka lang dun para magpakamatay. Oh. Ibig sabihin mga kabayan, hindi po nila pinag-isipan. Or pinag-isipan nila pero hindi nila talaga naisip. May ganun ba? Ha? May mga isip naman ito mga kababayan pero bakit ganito po? Marami po ang nagsasabi, tayong mga Pilipino, tayong mga normal lang na mga civilian, na talagang hindi kakayanin. Yung mga nagsasabi lang naman na, sige, giray, sa ano lang yan, sa mga comment section lang yan, nilalabas yung kanilang ano, and we understand. Diba yung mga galit nila sa China, ikino-comment po nila, na parang gustong-gusto na po talaga na magipaggera. Hoy, kayo mga comment warriors, mga ano bang tawag dito? Keyboard warriors. Yan. Kakaiba po ang labanan doon sa ground kaysa sa type lang. Baka kayong mga nagko-comment diyan ako, aminado ako, hindi talaga natin kaya ang China. Kayo, aminado ba kayo? Kasi kung makapag-comment kayo, talagang parang kayang-kaya nyo ang China. Diba? Ako hindi na ako makikisali sa inyo kasi hindi na ako sasali dyan. Bahala kayo. Sa pang-araw-araw nga lang na makasurvive tayo, nahihirapan na kami. Gera pa kaya ang iisipin namin? Diba? Ang makapag-survive lang sa isang araw, nahihirapan na po ang Pilipino. Paano pa kaya yung gera na yan? Kung ilang taon yan or ilang buwan yan bago matapos. Buti nga kung buhay pa tayo kung matapos yan. Diba? O kaya wag kayong wag kayong tapang-tapangan. Iba po ang noon, iba po ang labanan noon kaysa sa ngayon. Diba? Noon talagang may itakan, diba? Tagaan. Oh. Ngayon, keyboard na lang, keyboard na lang ba? Wag niyo pong udyukan yung mga diba? Pero okay lang din naman kung gusto nyo para maipakita talaga sa buong mundo, diba? Na matatapang ang Pilipino. Ha? Matapang naman talagang Pilipino pero dapat sa ngayon gamitan po ng utak. Ha? Hindi po puro tapang, dapat may utak. Mapapahamak po tayo niyan kapag ganyan ang puro tapang lang. Puro tapang kayo, may mga pera naman kayo, pwede kayong umalis dito sa bansa natin. O sino may iwan? Kami. Kami na walang capacity to na makalipad. Kayo, mga aswang kasi kayo eh. Ha? Nako po. Kaya tigilan nyo na po yan at makipag-usap na kayo. Ha? Mag-usap-usap na po kayo dyan. Mahirap bang makipag-usap? Mahirap bang magkaroon ng kasunduan? Mahirap, ito nga, yung new model ninyo, di ba? Anong tawag dyan? New model agreement, mga kababayan. Di ba? Nagkakabukingan na, ayaw nyo pa rin umamin na mismo kayo, gumagawa kayo ng paraan.
Dapat lang. Yan ang dapat. Mga agreement na dapat pagkasunduan ng dalawang panig. No? Para maiwasan po ito. Maiwasan ng maging pula ang kulay ng karagatan dyan sa West Philippine Sea or South China Sea. Diba? Well, anyway mga kabayan, lahat naman po tayo may kanya-kanyang opinion at reaksyon. I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan. Right? Maraming salamat po.